Nung magkagulo ang Mindanao, panahon ng Marciano, ng Baron yun. Yung ibang Muslim, umalis sa Mindanao, iniwas sa gulo, kaya pumunta sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas, especially Luzon. Ng hanap buhay. So, sa lugar namin, sa katulad ng Lanao del Sur, Marawi City, mahirap ang hanap buhay doon. Nasa rito, meaning ng rito is yung pagkakaroon ng alitan sa pamilya, bawat pamilya. Nagdala dito ng mga Muslim sa Batangas, kagaya na lang po namin na tribong Maranao, ay isa sa mga pagninegosyo, pagbibusiness. Kumbaga, nagbi-business yung isa, kunwari kami isang pamilya, tapos nadadala po namin yung mga kamag-anak namin dito hanggang sa dumadami na rin po kami. Dahil siguro sa pagsisikap ng mga Muslim community sa Batangas City, dumami yung mga Muslim. Kaya dumago yung Muslim community at yung mga Muslim nag-negosyo rin. Yung kanilang mga anak ay nag-aaral din dito, marami din nakatapos. Paano lumago? Siguro seasonal kasi ngayon December kailangan namin ng mga tauhan ba yun? Yung parang kailangan magtinda kasi sayang yung opportunity, madaming tao, madaming business sa December, ganyan nag-import kami ng mga kasama namin galing Mindanao, pwedeng dalaga, may asawa kasi may negosyo dito, unlike doon, nagulo lagi, hindi makakalabas yung mga lalaki, which is diba yung provider ng family, yung mga lalaki hindi makalabas kasi nga daw ng gulo doon. So ayun, yun nga po, yung tumira dito yung mga Muslim ay nagtayo sila ng masjid na kung saan hindi na nag-itayad sa mga Muslim na sila ay dumago dito sa Bitaw. Kaya hindi nagtayo din ng madrasa para ang mga bata ay at ang mga sisters ay makapag-aral dito. Una, gusto natin magpasalamat sa mga Batangueño. Yun ang isang dahilan kung bakit lumago. Pangalawa, ang LGU ng Batangas, ang City Hall, lahat. So, maraming salamat sa mga Batangueño. Tinuturing tayo na hindi iba sa kanila. Ang Batangas City ay tahimik at ang mga namumuno dito tulad ni na Mayor Ede, yung nabubuhay pa, at ang kanyang anak, Mayor Peter Lito Makuha, at may Congressman Maki Marinho, ay wala silang pinipiling tao na tinutulungan at nangangailangan. kahalagahan, tulad nung sabi nung ibang na-interview din natin, katahimikan, dahil nga sa Mindanao nga magulo. So, mas pipiliin namin bilang Muslim na tumira sa tahimik na lugar. Ang kagandahan dito talaga is tahimik. Wala talagang gulo. Then,
yun na, isa natin dito yung hindi kami inaayawan ng mga Batanggenyo. Kasi mga ano naman sila, open-minded naman sila. Hindi din sila masyadong nangingialam sa kung ano ang dapat namin gawin dito sa Batangas. Tansya ng Batangas ay yun yung kapayapaan. Kapayapaan ng bawat Muslim at bawat Christian. Yun ang kaunti. Baru surat suliranin ng mga Muslim sa Batangas ito, negosyo. Kasi pagka matubal, mainsik man ng Amerikan kung mamuslim man ng Batangas, talagang suliranin nila. So, itong 2023 ay medyo nakaramdam na. Nabarto, mula nung dumami yung mga Taiwanese, mall, lalo-lalo na yung online na pumatay sa negosyo ng Marilyn ng Pilipinas. Ano, siguro sa perspective ko na lang bilang estudyante or bata, napakahirap sa akin kasi hindi naman strict yung parents ko, pero hanggat maaari umiiwas ako sa mga pinagbabawal ng aming religion. So, napakahirap magstay sa circle of friends kasi may nakakasundo ako pero hindi ko naman sa religion. So, may mga practices or may mga gawain activities na taliwas sa gawain namin. So, Isa na dito yung hirap kami sa pag may namatay sa amin ay hindi namin alam kung saan dito ang pinakamalapit na linan. Then yung sunod naman is yung mag-cook ng tradition dito sa Batangas. And saka yun nga, wala kaming halal place dito. Patulad sa mga kainan, sa pag-prayer dito, wala din kami. Kumbaga, kami na yung gumawa ng paraan para magkaroon kami dito ng Muslim. Ang kinakaharap, suliranin, kinakaharap ng mga siguro sa panahon ngayon ay wala po. Puwang masaya lang, mapayapa, wala pa walang problema, walang suliranin na. Unang-una po bilang naging student ng Batangas National High School, isa po sa mga yun ay mga naging discrimination, yung mga kagaya po namin na Muslim, yung apelyido namin, yung mga kultura namin na ay Muslim yan, terorista yan. Parang alam niyo po yung na-generalize kami bilang pangkalahatan na hindi naman po namin ginawa ni magulang namin, ni mga ninuno namin. Kumbaga, na-generalize po kami dun sa mga masasamang gawain na ibang tao, na ibang kagaya rin po namin. Sabi ko nga po, tribong Maranao po kami, hindi naman po lahat kami masasama. Batangas City, okay, Barangay Kuta, si Chuduluhan at saka Barangay Malitam, tapos nagkalat na sa iba't ibang barangay. Ang katangian ng mga Maranao Muslim dito sa Batangas, ang katangian ng mga Maranao Muslim dito sa Batangas ay makadiyos, makatao, katangian nila yung negosyante, yun. malaking komunidad dito. Duluhan at Malitam. Pinakamalaki talagang komunidad dito sa amin is yung Batangas Marang.
dito sa Akuta at saka sa Malibang. Ang maganda nga naman sa aming komunidad ay anong katangian nito? Hindi kami yung, kasi ang komunidad namin dito, hindi kami yung, yung maghahanap ng gulo. This dapat talaga. Then, patulong kami kung anong kailangan itulong dito sa Batangas. Ang makagandahan ng katangian ng bawat Muslim. May kanya-kanya kasi culture tulad namin Maranao. So, yung culture namin, yung tulad ng na-mention sa ibang interview, na rin nakulong si may nakulong or may nang problema about financially. Tutulong kami, parang may iikot na nangongolekta ng contribution para matulungan niya ng problema. So, yun yung parang pinagmamalaki yung kultura ng Maranao. Yun. Yun na yung last nating question. Thank you very much. Siguro, yun lang na ano namin, yung naging pamubahay namin dito, yung magtinda. Then, ang kultura naman namin, syempre tuwing Ramadan, yun na. Tapos, yun na yung pinaka-fiesta namin, Pasko, yun na yung pinaka-kultura namin. At magsampayan ng kahit bensa na. Sa kasalukuyang panahon po, ang pamumuhay po dito ng mga Muslim ay ang pagtitinda ng mga iba't ibang negosyo na alam po namin na yun po yung pagkakakitaan namin at alam po namin na yun po yung yun po yung kumbaga may papakain namin sa pamilya namin. Hindi yung hindi yung iniisip ng iba na pag Muslim ka, terorismo ka. Pag Muslim ka, papatay ka ng tao. Hindi po yun ganun na generalize po yung iniisip ng iba. Yun lang po. Gadgets, AirPods. Estudyante before, I was a student sa Liceo di Cagayan and a former student ng MSU, graduating in this criminology. Pagsubok sa araw-araw, doon is kahit malayo ka sa pamilya mo, kakayanin mo yung pagsubok doon kasi simple lang. Simple yung pagsubok doon kasi pagkain, tulog, projects, assignments, kaya lang yun. Pero hindi ito everyday pagsubok eh. Pag hindi ka nakakausap o tinatawag naming tasmi habang sinasaulo mo yung isang page ng librong Quran o tinatawag naming banal na libro, napakahirap kasi walang grado eh. Kasi naka-base doon yung kinabukasan mo, yung kabilang buhay mo. Doon yung kailangan mong paghandaan araw-araw.
Simple lang naman ang dua ko. Makuha yung paraiso. Wala nang iba. Yung kabutihan dito sa mundo at kabutihan sa kabila o tinatawag natin Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O sa na meaning o translation is sana ibigay yung kabutihan dito sa mundo at kabutihan sa kabilang buhay. Para sa akin, parang same lang naman. Ang pagkaibaan lang is parang nasa bahay ako. Pag nandito ako, ang kaibahan lang is may pangarap ako, may goal ako. Ngunit sa bahay, wala natapos ko na yung college ko Yung ginagawa ko lang, stay na lang. So, kaya dito, may goal pa rin ako. Sa ilang araw na pag-i-interview namin sa community ng mga Muslim, natutunan ko na isa sa mga rason nila kaya sila lumipat dito is because sa kanilang trabaho and masyado daw magulo sa Mindanao noon at mas pinili nilang mabuhay dito dahil mas lumalago yung kanilang negosyo at mas mapayapa dito. Isa rin sa natutunan ko ay magkahiwalay yung mga babaeng Muslim at mga lalaki na kahit din sa pagsisimba, magkahiwalay din sila. Pero makikita mo din doon yung respeto nila sa isa't isa at nagtutulungan pa rin naman sila kapag may kailangan. At ang natutunan ko pa rin dito ay ang mga babaeng Muslim kapag nagkikita sila, nagbebeso-beso sila at pag ano na rin yun ang kanilang paggalang sa isa't isa. At lalo na rin kapag may bisita, common na sa mga Muslim ang magbigay ng galang sa isa't isa at yun ay sa pamamagitan ng pagbebeso-beso at pagyayakapan nila. At isa din doon yung pagkakamayan or pag-handshake naman sa mga lalaki. Yun lamang. Bale, para sa aking takeaways is that maraming iba't ibang perspective o mga rason yung ating mga Muslim natin kung bakit sila napapunta rito or umalis kung saan man sila nanggaling. Ang iba ay para sa kanilang mga negosyo, yung iba naman ay para sa kanilang mga pamilya at saka para naman sila ay magpalago dito at maghanap ng opportunity sa buhay. Pero ang isa sa mga pinaka-common na sagot na naririnig ko ay napapunta sila dito at saka nag-i-stay sila dito at mas lalo silang lumalago o dumadami ang komunidad dahil sa pagiging tahimik ng Batangas at saka hindi lang sila dito nakakapagsimula or nakakapagpalago ng kanilang mga negosyo pero nagagawa din nila dito yung kanilang mga kultura, hindi nila naiiwan yun dun sa kanilang lugar. Kung ano man ang kanilang gustong gawin na nahihirapan sila doon dati sa kanilang mga lugar ay pwede nilang gawin dito na walang problema, walang issue, wala ding hirap. At sa halip na mahirapan pa sila lalo, ay sumasagana dahil tahimik ang Batangas at saka ang mga leader natin dito sa Batangas ay tanggap sila, natutulungan sila, and open sila sa ating mga kapatid na Muslim. And napansin ko din sa ating ilang araw na nag-interview kami at nag-shoot ng mga video ay talagang hindi nila maaalis ang kanilang mga kultura at kanilang iba't ibang katangian ng mga Muslim kahit saan man sila mapunta sa ating bansa. And nakakatuwa talaga kasi kahit na simple lamang ang buhay ay dire-diretso pa rin sila at talagang sumasagana lang lalo. So, ang aking natutunan sa 2 araw na pagdodokumentaryo namin dito sa komunidad ng Muslim, particular na dito sa Lumang Palengke at doon sa may Malitames, napakadami. Para lang siya may pagkakatulad sa ating mga Kristiyano na mayroon silang sariling pagsamba,
at halos nagkakatulad din ng kanilang edukasyon. Kung sa ating mga Kristiyano, meron tayong mga seminarista na nag-aaral para sila yung makapaglingkod. Meron din naman tayo sa mga Muslim na tinatawag natin mga Morid, na kung saan sila yung nag-aaral din para sila din ay makapaglingkod ng buo kay Allah. At ang sumunod naman dito is natutunan ko din dito ang mahigpit na panukala at mga batas sa mga kababaihan kaysa mga kalalakihan. Kumbaga mas strict ang mga batas ng mga babae kaysa mga lalaki. At pagdating naman sa pagsamba nila, napansin ko na hindi pwede magsabay ang mga kababaihang Muslim at kalalakihang Muslim sa iisang moske lang. Kumbaga, kapag lalaking ang sasamba sa loob ng isang moske, lalaki lang din ang papasok sa loob ng moske. At sabi din sa akin, nakakatawan man isipin, pero sabi ng aking mga kababayan na Muslim na madami silang iba't ibang uri ng plus points na kung iisipin. Sa simpleng pag-aasawa, may plus points ka na daw. Sa dami ng anak, may plus points na din. Ano ba mga plus points? Yung sa simpleng pagsusuot nila ng hijab, may plus points. Pagtatakulob nila ay may mga plus points din. Ako ay na-culture shock sa kanilang pamumuhay dahil bilang ako isang Kristiyano, talagang magkalayo ang aming kultura sa kanila. Kumbaga, ang kanilang kultura ng mga Muslim is talagang pinahahalagahan nila ang kanilang relihiyon. Dito rin natin mga Kristiyano na parang binabaliwala natin minsan, nakatutok tayo sa ating mga cellphone habang nasimba. Sila ay talagang tutok sa kanilang pagsamba at pinahahalaga nila ang salita ng kanilang God na si Allah. Yun lang. Ngayon ay nasa Batangas, sa Manitang Batangas City, Batangas. Inulit naman ako.